Ano ang dapat nating dalhin sa Panginoon? Ang bunga ng ating pag-aayuno, pagkakawanggawa, at panalangin. Ang tanong, may alay ba kayo? May ipagpapasalamat ba kayo sa Panginoon na kayo ay nanatiling matatag sa inyong pag-aayuno at pagtitimpi sa sarili? May bunga na ba? Ayun lang. Baka kaya malungkot kasi hindi nagbunga. At bakit hindi nagbunga? Tanong niyo sa akin, bakit? Baka hindi ka nagtanim. Baka hindi ka naman nag-fasting. Baka hindi ka naman nagsumikap na maging mapagbigay. Baka hindi ka pa rin naglalaan ng oras para sa panalangin. Pagka ganyan, talagang malungkot ang Kwaresma. Pero kapag ginawa mo yung tatlong ito, lumalago ka sa pag-ibig. At ang bunga ng pag-ibig, tanong niyo sa akin, ano? Tunay na kaligayahan. Dahil ang taong nagmamahal ay taong masaya. Amen ba yun? Ang Panginoon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Talaga bang pagpanahon ng Kwaresma, kailangan malungkot? Oo o hindi? Kailangan ba malungkot? Tingnan nyo nga yung katabi nyo, mukha bang Kwaresma? Hindi kailangang malungkot. Dahil sa totoo lang, ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng kagalakan. Para maintindihan natin, ganito yan. Ano ang English ng salitang Kwaresma? Ano ang English ng Kwaresma? Lent. Yung Lent ay galing sa salitang German na Lenten. Ano ang ibig sabihin? Springtime o tagsibol. Sabihin nyo nga, tagsibol. Yan yung panahon sa mga bansa na merong tagyelo o taglamig. Yan yung panahon na nanunumbalik sa dating sigla ang kapaligiran. Ang mga bundok na natabunan ng niebe at ng yelo, nagsisimula na ulit magkulay berde. Ang mga ilog na nanigas dahil sa lamig, muli nang dumadaloy, nadidiligan ng lupa, kaya ang mga halaman at ang mga puno, muling namumukadkad, nagkakaroon ng bunga at ng mga bulaklak. At yung mga tao na matagal nagtago sa kanilang bahay dahil sa lamig, naglalabasan na uli para magtanim, para ipagpatuloy ang mga gawain, para mamasyal. Ngayon, sabihin niyo sa akin, yan ba'y malungkot o masaya? Kaya ang panahon ng Kwaresma ay panahong masaya.
At ngayon linggong ito ang paalala ng pagpapalit natin ng kulay sa liturhiya. Ang kulay ng suot ng pari, ang kulay na nakikita ninyo sa altar ay kulay, anong pink? Rosas. Color rose. Bakit? Dahil ito ay nakaugat sa ating kasaysayan. Nung unang panahon, sa simbahan sa Roma, kapag sumasapit ang ika-4 na linggo ng Kwaresma, ang mga tao'y nag-aalay ng bugkos-bugkos na rosas sa Santo Papa. At ano itong mga rosas na ito? Ang mga unang ani, mga unang pitas na inaalay nila sa simbahan, pinababasbasan sa Santo Papa bilang tanda ng kanilang pasasalamat sa Panginoon at pagkilala sa kanyang mga biyaya. Kaya ito ang unang dahilan kung bakit tayo dapat maging masaya. Ano ang unang dahilan kaya tayo masaya? Nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil sa kanyang biyaya ng kaligtasan sa atin. At hindi lang 'yun. Ano ang dapat nating dalhin sa Panginoon? Ano ang dapat nating dalhin sa Kanya? Ang bunga ng ating pag-aayuno, pagkakawanggawa, at panalangin. The fruits of our prayer, fasting, and almsgiving. Ang tanong, may alay ba kayo? May ipagpapasalamat ba kayo sa Panginoon na kayo ay nanatiling matatag sa inyong pag-aayuno at pagtitimpi sa sarili? May bunga na ba? May bunga na ba ang pagiging mapagkawanggawa mo? May mga natulungan ka na ba? Naging mabunga ba sa iyo ang panawagan at pagtugon mo sa paanyaya na palalimin ang buhay panalangin mo? Nagbunga na ba? Ayun lang. Baka kaya malungkot kasi hindi nagbunga. At bakit hindi nagbunga? Tanong niyo sa akin, bakit? Baka hindi ka nagtanim. Baka hindi ka naman nag-fasting. Baka hindi ka naman nagsumikap na maging mapagbigay. Baka hindi ka pa rin naglalaan ng oras para sa panalangin. Pagka ganyan, talagang malungkot ang Kwaresma. Pero kapag ginawa mo yung tatlong ito, lumalago ka sa pag-ibig. At ang bunga ng pag-ibig, tanong niyo sa akin, ano? Tunay na kaligayahan. Dahil ang taong nagmamahal ay taong masaya. Amen ba yon? Hindi pa huli ang lahat. Paalala ko sa inyo na kung gusto ninyong magbunga ng kasiyahan ng inyong panahon ng Kwaresma, hindi lang yan sa pagbibisita iglesia, na ginagawa lang naman ni mamili ng pasalubong. Hindi lang yan sa pamamagitan ng Stations of the Cross at ng kung ano-anong debosyon natin na ginagawa, pabasa, na makikikain lang naman. Ang tunay na kasiyahan ay nakasalalay sa bunga ng ating mga ginagawang sakripisyo, panalangin at pagiging mapagbigay, dahil ang tunay na dahilan ng kaligayahan ng tao ay pag-ibig. Pangalawa, ano ang nagdudulot ng kaligayahan sa atin sa panahon ng Kwaresma? Tanong niyo sa akin, ano? Ang kalayaan mula sa kasalanan. At ang tanong, malaya na ba kayo? Nangumpisal na ba? Nag-usisa na ba ng budhi? O kailan nyo balak? Bukas? Buhay pa ba kayo bukas? Sure kayo? Yun ang mahirap. Dahil ang totoo, bakit malungkot ang buhay ng tao? Dahil may mga kasalanan tayong ayaw nating isuko. Kaya nagiging miserable ang buhay ng tao kasi ayaw nating iwanan yung mga dahilan kung bakit tayo nahihirapan. Masama ang loob. Ayaw kasing magpatawad. Ayaw bitiwan yung galit. Bakit ka nahihirapan? Tamad ka. Ayaw mong bumangon. Bakit ka nahihirapan? Kasi matabi lang dila mo.
At lahat ng taong nakakausap mo, nakakaaway mo. Ayaw mo kasing bitawan. Gusto mong maging masaya? Bitawan mo ang kasalanan. Bitawan mo ang dahilan kung bakit nasasaktan mo ang Diyos at nasasaktan mo ang kapwa mo. Dahil pag binitawan mo yan, magiging panatag ang kalooban mo at sigurado ako, magiging masaya ka. Kaya nga ito'y panahon ng pag-amin sa ating mga kasalanan. Ito'y panahon na tayo'y lumapit kay Jesus upang maliwanagan ang mga dumi ng ating pagkatao at ito'y maisuko natin sa Kanya. Kaya nga ano ang sabi sa Ebanghelyo? Sabihin niyo sa akin, basa. Ang gumagawa ng masama, ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, nang sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Alam niyo kung bakit ayaw nating nangungumpisal? Dahil sa kumpisal, inaamin mo, mali ka. At ang tao, hindi komportabling umaamin sa sarili na siya'y nagkamali. Kaya nga ibang tao, pag in-invite mo, mangumpisal ka naman, anong sasabihin sa'yo? Wala naman akong kasalanan. Wow, Mama Mary yan? Wala ka ba talagang kasalanan? O ayaw mo lang aminin na meron kang kasalanan? At ano ang problema natin pag ayaw mong aminin ng kasalanan? Tanong mo sa akin, ano? Hindi mo binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na mapatawad ka. Yan ang mensahe sa atin ng mabuting balita. Isinasalarawan ni Jesus ang gagawin niyang pagliligtas sa pamamagitan ng ginawa ni Moises sa ilang. Ano bang nangyari noon? Yung mga Israelita, makasalanan sila. Reklamo sila ng reklamo sa Panginoon. At bilang parusa, ang Diyos ay nagpadala ng mga ahas para tuklawin sila. Sino mang makagat ng ahas, nagkakasakit, namamatay, nagmakaawa sila, Panginoon, iligtas mo po kami mula sa mga ahas na ito. Sabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng tansong ahas. Ano daw ang gagawin? Hindi ko kayo marinig. Ano daw ang gagawin? Tansong ahas. Ilagay mo sa patpat at sino mang tumingin sa ahas na yun, gagaling, maliligtas. Weird. Ano nga yung kinatatakutan nila? Ano ang kinatatakutan nila? Ahas. Ano ang ipinagawa ng Diyos para tingnan nila, para gumaling sila? Tansong ahas, ahas pa din. Ano ang pinapaalala sa atin ito? Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Harapin mo yung mga bagay na tinatakasan mo. Gusto mong mapatawad? Aminin mo yung kasalanan mo. Gusto mong magbagong buhay? Gusto mong magkaroon ng buhay? Gusto mo ng kagalingan? Yung takot mo, harapin mo. Simple lang yan eh. Yung mga ayaw magpa-check up, paano gagaling? Kailangan muna nilang aminin sa sarili nila at harapin ang takot na malaman kung ano ang mali sa katawan nila. Tama o mali? Hindi ka naman gagaling eh. Kapag hindi mo inamin yung nararamdaman mo, pag hindi mo nakita yung pangangailangan na kailangan mo ng tulong, hindi ka gagaling. Ganon din sa buhay pananampalataya natin. Hindi tayo mapagagaling ng Panginoon. Hindi niya tayo mapapatawad kung hindi tayo aamin. Kaya hindi ako magsasawang magpaalala sa inyo, mangumpisal tayo. Nangungumpisal naman ho ako sa Diyos diretso. Hindi ganyan ang turo ng simbahan. Hindi ganyan ang turo ng Panginoon. Hindi yan ang turo ng banal na kasulatan. Anong sabi ng banal na kasulatan? Sa sulat ni Santiago, confess your sins to one another. Tanong niyo sa akin, bakit kailangan nating sabihin sa ibang tao?
Tanong niyo sa akin, bakit? Dahil yung sarili mo, pwede mong dayain. Na feeling mo, nagsisisi ka, pero hindi. Pero pag yung kasalanan, nasabi mo na sa pari, may ibang taong nakarinig, at narinig mo din ang sarili mo na sinasabi mo yon, nagiging totoong lalo ang pagsisisi. Because you become accountable to what you say. Kaya paalala, ang tunay na pagsisisi ang nagdudulot ng kaligayahan sa atin. Hindi pa huli ang lahat, pero wag naman sana kayong magsiksikan sa Semana Santa, lalo na yung mga taong simbahan, yung mga member ng community, yung mga nagsiserve na dito. Kung minsan nakikipagsiksikan pa kayo, kung kailan maraming mga taong mangungumpisal. As early as now, go to confession and be forgiven. Yes or no? At pangatlo, anong dahilan ng ating kaligayahan? Yung katotohanan na kahit ayaw mong magsisi ng kasalanan, ang Diyos gagawa at gagawa ng paraan para ikaw ay tumalikod sa kasalanan. Narinig ba ninyo sa unang pagbasa, yung kataksilan ng bansang Israel? Sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Dinesecrate nila yung templo. Binaliwala nila ang Diyos. Pero sila ba, binaliwala ng Diyos? Nagpadala ang Diyos ng mga kinatawan niya, ng mga tagapagsalita, ng mga propeta, para sila'y muling akayin sa buhay kabanalan. Pero, binaliwala pa rin nila. Sinukuan ba sila ng Diyos? Sinukuan ba sila o hindi? Hindi. Patuloy silang tinawag ng Panginoon. At kahuli-hulihan, anong ginawa ng Panginoon? Kahit hindi sila karapat-dapat, kahit sila ay makasalanan, sila'y nakauwi sa Jerusalem. Pinadalhan sila ng isang hari na magbibigay ng solusyon sa kanilang matagal ng problema, at yun ay yung pagkakalayo nila sa sarili nilang bayan. Tingnan ninyo kung gaano kabait ang Diyos. Siya na nga yung na-offend, siya pa yung nanunuyo. Siya na yung sinaktan natin, siya pa ang lumalapit sa atin. Siya pa ang nag-aakay sa atin, pabalik sa kanyang piling. Kaya, ano ang dahilan ng kagalakan ng linggong ito? The assurance that we will be forgiven. So please, do not be overcome by your fear. Yung takot mo na mangumpisal kasi natatakot kang ma-judge ka. Natatakot ka na baka sa kumpisal mo, ulitin mo lang naman ulit yung kasalanan mo. Natatakot ka na baka hindi ka maintindihan. Natatakot ka na baka ma-reject ka. Natatakot ka na baka hindi ka mapatawad ng Panginoon. Lahat ng takot na iyan ay ibinibigay lang sa iyo ng demonyo. Kasi ang gusto ng demonyo, maging miserable ang buhay mo. Pero ang gusto ng Diyos, maging masaya ang buhay mo. Paano? Sa pamamagitan ng pagtalikod mo sa kasalanan. At kapag tumalikod ka sa kasalanan at tinahak mo ang landas ng kabanalan, makikita mo ang bunga nito sa iyong kalooban, pagmamahal. At itong pagmamahal na ito ang pagmumulan ng tunay mong kaligayahan. Amen. Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, huwag mong sarilinin yan. Ibahagi mo, ishare mo ang message nito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS, share the message of salvation. At huwag mo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin. At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook, at Instagram. Hanapin lamang ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon. Mapapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay sa #1 Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng 2 milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hallow app. Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre, ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days. Gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz. hallow.com/FRFRANZ. At sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation.